Ano po yung pinakamasayang salita? What is the happiest 5-letter word? Ano po sa tingin nyo? Ano yung salita na makakapagbigay sa'yo ng tuwa? Money? Pera? 5 letters. Alam niyo po kung ano? Tandaan niyo po ito ha. Smile. That is 5 letters. Sa Tagalog, ngiti. 5 letra. At di ba, pag sinabihan ka, ngiti, smile, mapapangiti ka. Hindi ba yun yung salitang nakakapagbigay ng tuwa at galak sa atin? Amen? Smile, my dear friends. It adds more face value to you. Mumiti ka. Hindi ka lang magiging masaya, gaganda ka pa. Ang nakakalungkot, hindi na nakikita yung mga ngiti natin dahil naka-face mask tayo. Pero kahit na hindi nakikita ang iyong ngiti, ngumiti ka. Malaking tulong yan sa iyo. Pag ikaw ay nalulungkot, pag ikaw ay nadidepress. Why should we smile? Because they say that our outer appearance is our gift to others. What is inside of us is our gift to God. Yung nasa loob mo, yan yung nakikita ng Diyos. Kaya mag-ingat ka sa kung ano yung itsura ng iyong kalooban, sa kung ano yung iyong nilalagay sa iyong isip at puso. Because only God can see that. Our emotions, what is inside of us, is our gift to God. But what you show on your face, what you show on your actions, how you live your life, that is your gift to others. That is for others. Kaya, smile. Kung yan lang yung maibibigay mo sa iba, malaking bagay na yan. Hindi lang yan tulong sa iyo, tulong mo na rin sa iba. Because smiling is contagious. Happiness is viral. Kesa naman sa lungkot, depression, yung ating pinapakita at kinakalat, please, be pleasant. Start with your smile. Bakit po ang ating Panginoon, nakita siya na napakaliwanag ng kanyang muka, ng kanyang pananamit? That is the smile of Jesus to the apostles, to the disciples, to all of us. Hindi natin makita yung nasa loob ng ating Panginoon Ang nakakakita lang nung nandun sa kanyang kalooban, yung kanyang Ama. Pero kahit sa ilang saglit lang, ipinakita niya ito sa atin. Para saan? Para tayo ay matuwa, para tayo ay magalak. Meron pong salita sa Old Testament in the Psalms saying, "May your face, O God, shine on us." Ano po yung ibig sabihin nun? Yung mga sinaunang tao na iintindihan po nila, yung mga salitang yon. Naway ang iyong muka, Panginoon, magliwanag sa amin. Anong ibig sabihin ng pagliliwanag ng muka ng Diyos sa tao? Sabi po nila, parang yung pagpapakita ng muka ng isang magulang sa kanyang anak. Pag nakita ng baby, ng sanggol ng anak, yung mukha ng kanyang magulang, ano yung mararamdaman ng bata? Di ba matutuwa siya? Kamukha po pag nilalaro natin yung mga bata, bulaga. Di ba? Itatago mo muna yung iyong mukha, bulaga. Pagkatapos magre-react yung bata, napakasaya, tuwang-tuwa, ngumingiti, humahalakha. That is what it means for God's face to shine on us. Pag nagliliwanag ang muka ng Diyos sa atin, ito'y nagbibigay ng tuwa at ng galak. At tayo din sana, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo din sana, bilang mga Kristiyano, sana tayo din ay maging nagliliwanag na muka ng Diyos, nagliliwanag na muka ni Kristo dito sa mundo. Does God's face shine on your face? Does your presence give joy and happiness to others? Kung hindi ka nakakapagbigay ng tuwa at galak sa iba, hindi ka nagiging tunay na tagasunod ni Kristo. Kung dahil sa iyo nalulungkot ang iba, kung dahil sa iyo nadidepress ang iba, mag-isip-isip ka. Suriin mong iyong sarili. You are not becoming a real follower of Christ. Kung nagliwanag yung muka, yung pangangatawan ng ating Panginoon, yan yung nagbigay ng pag-asa sa kanyang mga alagad at disipulo nung panahon na sila ay nalulungkot dahil pinako siya sa Kalbaryo. Sana kahit din po tayo, kahit sa ilang saglit lang, magbigay ka ng tuwa at pag-asa sa iba. How? It's very simple. Just smile. Umiti ka. Walang bayad yan. Amen? Magkano po ba yung ngiti nyo? Baka hindi ka ngumigiti kasi pinapabayad mo yung ngiti mo. Amen? Smile. You can help somebody today who is sad and depressed.
Meron po silang ginawang pag-aaral sa Amerika. Bakit po yung mga Katoliko umaalis sa simbahan? Nagdi-decrease, nababawasan po yung population ng mga Katoliko sa Amerika. At gumawa sila ng survey. Alam niyo po kung ano yung nakita nila? Top 1 na reason bakit umaalis yung mga tao sa simbahan. Maybe yung iba sa inyo sasabihin niyo, siguro Father, dahil po sa sexual abuse. Hindi po. Yung iba sasabihin nila, siguro Father, dahil po sa usaping pera. Hindi po. Meron din po iba sasabihin nila, Father, isang reason dyan yung pakikialam ng mga pari sa politika. Hindi po. Mabibigla po kayo sa dahilan. Bakit umaalis sa mga Katoliko sa simbahan? Ang reason po ng marami, poor customer service. Anong ibig sabihin po nun? Walang mabuting pag-aaruga, pagkalinga sa mga nagsisimba, sa mga pumapasok sa simbahan, sa mga nagpapatulong sa simbahan. Halimbawa po, pupunta daw sa office, magpapaschedule ng misa o humihingi ng certificate. Napakabugnutin daw po nitong sekretary. Makikiusap daw po sa pari, binyagan yung anak nila. Napakasungit ng pari, napakastrikto. Ayaw binyagan dahil diborsyada, hiwalay, o hindi pa kasal itong mga magulang. Pag umaalis sa simbahan, hindi naman po hinahanap, pinapabayaan lang. Yung po mga nagwe-welcome sa simbahan, hindi po very welcoming, hindi ngumingiti, nakasimangot, parang wala lang. Tapos nagchichismisan pa. Walang pagkalinga, walang pag-aruga. Yun po yung ibig sabihin ng poor customer service. Walang pakialam sa mga nagsisimba. Tingnan niyo po, napakalaking impact nun, no? Yung trato lang natin sa ibang tao. Kung mabuti yung trato mo sa kanila, abay mananatili yung mga yan. Hindi aalis yung mga yan. Pero kung masungit ka, bugnutin ka, masama ang iyong ugali, kahit na anong gawin mo, hindi mananatili yan, hindi mag-i-stay yan, aalis at aalis yan. Kaya nga po, gusto natin na magkaroon ng isang happy environment, welcoming environment, pleasing environment. Umpisan mo sa sarili mo. Be pleasant every day, be happy every day, be joyful every day. At makikita mo, mag-iiba yung iyong kapaligiran. Marami kasi sa atin nagrereklamo agad napapansin yung problema ng ibang tao. Pero hindi mo pa ba natanong sa iyong sarili, how about you? Ako kaya? Baka ako yung problema. Subukan mo. Gawin mong masayahin ang iyong sarili. Subukan mo. Smile to people that you meet every day. Mag-iiba yung environment. Mag-iiba yung iyong kapaligiran. Magiging magaan, magiging masaya, magiging payapa. Father, paano naman ako makakangiti? Ang dami-dami kong problema. Yan yung problema sa atin. Because instead of focusing on God, whose face always shine on us, we look at the darkness of our problems. Amen? Kaya bakit ang dilim-dilim ng iyong naiisip? Bakit ang lungkot-lungkot ng iyong nararamdaman? Nananatili ka dun sa lungkot at dilim ng iyong mga suliranin. But stay in the presence of God. Manatili ka sa harap ng Diyos. Maaninag mo ang mukha niya na maliwanag na nagbibigay sa iyo ng tuwa at galak. Kaya nga, kakayanin mo rin ang maging masaya araw-araw.